Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salubungin natin ang masibagong palakpakan ng Panginoon sa ating bagong taon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha, napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagbabago.
Lakasan po natin ating mga palakpak para sa Panginoon. Amen. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapansanan.
Magandang umaga po, mga kapatid. Pakitaas nga po sandali ang inyong mga kamay, both hands. Kompleto pa ba ang mga daliri? Salamat sa Panginoon. No? Baka mamaya pagka daw po, halimbawa, naging biktima ng, yung naputukan ng paputok, yung pagkatama po sa atin, hindi natin kagad maramdaman na mabigat pa, may sugat o paano pa, kasi nanam, mamamanhid. So, kala natin okay. Pero yung pala wala na yung hinlalaki, wala na yung isa pang daliri. Pero salamat sa Panginoon. Kukunti ang mga paputok ngayon, ano ho? Mahal kasi. Sobrang mahal. Salamat naman sa Panginoon sa isang banda, ano po? Alam niyo po, mga kapatid, nasagyan ko sa balita nitong week na to na nagdaan. Sa Gallup International Survey, pinakikita po ang Pilipinas, si Pinoy, ang pinakamasayang tao sa mundong ito, sa ating panahon. Tingnan ko nga ako kung totoo, yung mga ngiti nyo nga. Ayan. Nakatago pa rin sa mga face mask. Tuloy pa rin po tayo sa pagsunod natin sa mga protocols, dahil sa sinasabi ng research, baka lang naman. So, mag-ingat pa rin po tayo, mga kapatid. At salamat sa patutuo, nagpapatunay na kahit na merong medisina, merong siyensya, nainom mo ba, Daniel, yung tawa-tawa? Ba't tatawa-tawa ka ngayon? Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Siya nga po pala, gusto kong encourage kayo na at least for this month, kada worship time natin, meron tayong, ibubukas natin ang harapan sa pagpapatuto ng dalawa-dalawa lang po muna bawat linggo. Kung kayo gusto makipag-unahan, magsabi na po kayo na schedule kayo next week. Dalawa-dalawa lang po muna, tigta 3 minuto lang po. Dahil lilimitahan natin yung oras. And then come last Sunday of the month, which is Family Sunday. Ito pong buwan na to, ay pagdiriwang natin yung ika-5 linggo, Family Sunday. Ayun, doon natin bubuksan ang harapan ng altar para po magalay tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pupunuin natin ang lugar na ito ng pagpupuri, pagpapasalamat sa gawa ng Diyos. Sabi nga doon sa awit bagong hamon. Tama naman natin, Debbie, na yung pagkabigas mo. Tamang bagong hamon. But we have proven the fact, mga kapatid, itong 2022, maraming mga challenges, maraming mga hamon. Pero pagka inihambing po natin dun sa mga dahilan ng pagpapasalamat, mas maraming pagpapasalamat kaysa sa mga hamon. Salamat sa Lord. Purihin ng Diyos. So, kompleto mga daliri. Salamat kay Lord. At napansin ko lang, yung applied na word natin itong nakarang, revenge. Revenge spending, revenge travel, revenge shopping. Parang galit si tao. Gustong gumanti. Takaw na takaw doon sa mga dati niya sigurong ginagawa namin niya matapos po itong pagbungad po nitong pandemya natin. So sabi, revenge spending. May tanong po ako sa inyo, mga kapatid, bilang panibukas ng ating mensahe. Hopefully, akmang tanong. How was 2022 with or for you? Paano po ito nagtapos? Surprises? Blessings? O mahirap? Naging mabigat ang 2022? Kumusta yung ating naging ugnayan kay Lord nitong last year? Okay ba? Sakto lang? Medyo windang? Kumbaga sa tinaan natin itong 2022, nabagyo, nalindol, or enjoy
At masaya yung ating naging ugnayan kay Lord nitong 2022. Alam naman natin kahit na po yung panglahatan, no, pang mundo, ay yung mga pinagdaanan po natin, mga kapatid, medyo may kabigatan po. O, dito sa atin, yung halalan, at hindi pa po nakakaisang taon ang bagong pamunuan. Kung dami mga na-discovering mga ang tawag natin doon, mga kalokohan, to say the least. At alam na natin na minsan ay hindi ginugusto pero naghahati po yan sa ating kalooban. Yung pong pagyao ng Queen Elizabeth at pagkaluklok kapalit niya ng Prince of King Charles. Yung pong giyera sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine. Kahit na napakalayo natin at napakalit na bansa kumpara sa kanila, apektado tayo. Yung, ano ba, may hets ba yung harina o arena? Yung salitang, may hets, harina. Oh. Malaking tipak po doon galing sa Ukraine. So, nagtaasan po pati presyo ng mga tinapay and all. Bibiyahe ang ating mahal na Pangulo sa itong buwan na to. Sa Amerika ay sa China, samantalang ang dami pong mga kaso diyan at tila pilit na tinatago pa po sa kalahatan ng nangyayaring totoo sa loob ng China pagdating sa COVID-19. Patawarin. So marami po. Now, ito po ang mas seryosong tanong, mga kapatid. Kung paano natin tinapos o dinaanan ang nagdaang taon, 2022, ganon din po ba natin gustong buksan o daanan ang bagong taon? What has God in store for us this 2022, 23? Conversely, we ask, or it could be even our prayer, Lord Jesus, what can I offer to you and your kingdom this coming year? Nakadalo po ang inyong mga kapasturan noong nakarang taon sa Pastoral Care Conference na sponsored ng Christian Growth Ministry, CGM. At ang naging paksayan po doon, nakasentro sa personhood or the person of Jesus Christ. Panginoong Jesucristo, ang kanyang naging buhay at ang kanyang naging ministeryo. Mula po roon, mga kapatid, the Lord has impressed on us, and particularly nagkaroon ng inspirasyon ng Pastor Mix Poha, makabuo po ng mga paksain na tatalakayin behind this pulpit the whole year round of 2023, centering and focusing our attention on the person and the ministry of the Lord Jesus Christ. Using or pinagbabatayan po yung 4 gospel records, Matthew, Mark, Luke, and John. Dangan kasi, ang pagkasulat po ng mga gospel records na to ay hindi po nilayon na magbuo po ng biography sa buhay ni Kristo. Ito po ay merong kani-kanya silang mga pananaw o kaya perspektibo sa pagkasulat. At tatlong pangunahing malaking grupo ng mga tao o ng lahi ng panahong iyon, ang mga Hudyo, ang Romano, at ang mga Hintil. At sa lahat ng mga ito, sinakop po ng 4 na tala ng Ebanghelyo, 4 gospel records, upang sa ganon, tayo na naugnay na kay Kristo sa ating panahon ngayon, ay patuloy na makinabang sa recorded na kapahayagan nitong mga
gospel records. So, asahan po ninyo mga kapatid, na sa buong taon, ang ating papaksayin sa likod ng pulpitong ito ay tungkol sa buhay at paglilingkod o ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Meron din po itong kaugnayan at gusto kong direktang iugnay mga kapatid sa tema natin for this year, trusted to a task, pinagkatiwalaan sa isang gawain. Trusted to a task. Na tayo po, sa hangarin natin makapagsimula sa kalooban ng Panginoon Diyos, makapagsimula ng bagong outreach or daughter church. Mainam na sa likod nito ay lalo nating pagyamanin, lalo nating hangarin na makilala pang mabuti ang ating Panginoon ay gustong ipakilala sa iba. At isang tuwirang paraan ay yung paghahayag ng mga mensahe sa likod ng pulpito kapag tayo nagtitipon-tipon sa pagsamba kay Lord. Because, mga kapatid, sa totoo lang, maging sa mga kanluraning bansa, Amerika, Inglaterra, kung saan ang trend po ngayon ng Kristyanismo ay parang sinasabi na post-Christianity. Nalalaos na po, kumbaga, sa salita natin, yung paniniwala o pagkilala kay Kristo. At ang ating pong sisimulan ay gusto kong introduce sa inyo sa mensahe ngayong umaga. Again, for the whole year, we will study, learn, and apply na makilala pa nga nating mabuti ang ating tagapagligtas at Panginoong Hesus, batay sa inihayag po ng 4 na mga gospel records, Matthew, Mark, Luke, and John, sa malapitang pagkasaksi nila sa buhay at ministeryo ng ating Panginoon. And the Lord is telling us, para nga po sa mabisang paghayo at pagpapatuto, marapat lamang na kilalanin siya. After all, pinangangalandakan po natin sa mga pahayag natin, sa mga nakararaan, nararanasan siya sa ating pong mga buhay. So that we in turn develop our being, and then the doing comes, the doing follows. Wag po nating pagbaligtarin yun. Wag po tayong basta maging abala, supposedly, sa mga gawain, pero walang mayamang kaugnayan sa ating Panginoon. Being before the doing. And ang proposition po natin, borrowing the words of David Bryant in his book, Christ is All, CIA, a joyful awakening to the supremacy of God's Son. Ang kanya pong hamon sa iglesia worldwide, 3 deklarasyon: awake, adore, arise. Sabihin nga po natin, awake, adore, arise. Yan po ang hamon ng aklat na sinulat ni David Bryant doon sa animoy nalalaos ng kasikatan at pagkasentro ng kamalayan ng Kristiyano kay Kristo na kanyang sinasabing Panginoon at tagapagligtas. Awake, adore, arise. His challenge is for a God-given Christ awakening, meant for the whole church in every part of our life. And that would mean we will live to this hope, a fresh work of God's Spirit among God's people to enlarge our vision of the reigning majesty of God's Son. Magkaminsan, di natin namamalayan, animo ay ang Panginoong Hesus na ibababa natin sa isang sulok
ng ating mga puso. Samantalang siya dapat ang nakaluklok sa trono ng ating mga buhay. This is because, ulitin ko po, every or bawat or kada sariwang ika nga po'y nakahahawang kapahayagan ng Espiritu ng Diyos mula sa salita ng Panginoon, magdudulot po ito ng tatlong bagay nga: awake, adore, arise. Para bang ang dating ay we wake up to more of Christ and His kingdom so that we open up in renewed adoration toward our Redeemer Lord, which in turn causes us to rise up, to love Him, serve Him, and share Him in whole new ways for all He is. It is our prayer na sa pamamagitan nito, lahat tayo ay magiging gising at imulat ang ating mga mata na kung sino talaga siya bilang anak ng Diyos, saan siya namiminuno sa mga layunin ng Ama, at kung ang ginagawa, gagawin pa niya sa mga kabilang sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. And that is sa buong sanglibutan, mga kapatid. Kasama na po ang pasintabi, masabi, maliit at minamaliit nating bansa. May hugot po yung bandang huli ng aking salita. Maliit na, minamaliit pa. Patawarin sila. At sa tingin ko po, mga kapatid, in the light of God's Word, this is God's Spirit using God's Word to reintroduce us, God's people, to God's Son for all He is. At halimbawa po, kung pwede nating panimulan, nagpahayag, quoting part of Westminster Confession of Faith, ang sabi po niyan, we quote, "It pleased God in His eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, His only begotten Son, to be mediator between God and man, the prophet, priest, and king, the head and savior of His church, the heir of all things, the judge of the world, unto whom He did from all eternity to give a people to be His seed, and to be by Him in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified." Yung po naging, in summary, masabi natin naging buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus batay sa records ng ating binabasang kasulatan. Ang malungkot, sa dilang malungkot, sa paglipas po ng mga taon, decades, lalo na sa Western world, manulad ng mga bansa dahil sa siguro sa yung pagpapasasa ng sarap, ginhawa ng buhay, sa pag-akalang gawa nila yon, kayang mabuhay kahit walang Diyos. Unti-unti pong nawawala sa kanilang kamalayan ng Diyos. Lalo't sa pagkasugo ng anak ng Diyos sa ikaliligtas. Hindi na nga ho raw nababanggit man lamang sa simpleng kwentuhan ang pangalang Jesus. Sa koridor sa mga eskwelahan, sa August Chamber ng pamahalaan, sa loob siguro po ng mga mismong pamamahay, sa lugar ng kalakalan, anay mo'y bawal magbanggit ng pangalan ng Panginoong Hesus.
the Lord Jesus Christ, at least the mention of Him is systematically relegated to a name na kahanay na po ng mga iniidolo nating artista, atleta, politiko, influencers, vloggers, etc. And the worst, ginagawang expletive ang pangalang Hesukristo. Pagmumura. At sa ating pong mga buhay, marahil, guilty tayo nito one way or another sa neglect na ito. Sa paghahambing po ni Max Lucado, isang pastor-author, malimit, ayon sa kanyang obserbasyon, wika niya, the Lord Jesus was seen as a computer mouse, readily available to move the cursor across the screen to click on whatever we needed next from God. Kung saan na lamang natin mapupuntusan, click, itong kailangan ko. So parang si Lord Jesus, sa maraming tao ngayon, mouse. At saklat naman nga po ni David Bryant, na naobserbahan naman niya, ika nga po ay parami ng mga simbahan, si Lord Jesus is deployed as sa kanilang context of football. Sa atin siguro basketball mascot. Ang sabi niya, on Sunday, we trot him out to cheer us up and to give us new vigor. Kung mag-atleta ka, manlalaro ka. So, kailangan mo ng isang mascot para ikang ipasiglahin ka, palakasin ka pa. And then sabi niya, we look to him to reinvigorate our celebration of victories. We thought we were destined to win. Gusto natin laging nananalo. Enthusiasm for him energizes us for a while. But then, for the rest of the week, he is pretty much relegated to the sidelines as our figurehead. Malungkot. But I dare say, with a deep conviction in my heart, that the Bible says, he is not a mascot. He is a monarch. Isang hari, patuloy na nakaluklok sa kanyang trono at siyang namamahala sa affairs ng mundo noon, ngayon at sa mga darating pang mga panahon hanggang sa kanyang pagbabalik. He is not a mascot. He is a monarch, a mighty monarch. He reigns. He sovereignly rules his realm. He continuously redeems. He moves triumphant throughout his church, throughout the world. His irrevocable authority needs no reinstatement. Hindi po yung parang aalisin siya, pagkatapos ay ibabalik siya. He has all the authority in the whole world bilang creator and redeemer. Hindi po niya inabandona kahit saglit. Hindi po niya binakante ang kanyang trono. Tayo nga po, mga kapatid, ang ano bang tamang salita? Umiwan o nag-iwan sa kanya. Ang lumimot, ang tumaltalikod sa kanya. Ipinagpapalit natin siya sa anuman o sino mang inakala nating makapagpapasaya, makapagpabagaan ng ating mga buhay sa araw-araw. But again I say, he is not a mascot. He is a monarch,
trono ang kanyang upuan at hindi po monoblock. Hindi po siya sa isang sulok lamang, kundi nasa gitna siya. At sa ating paghahayok, quoting one Puritan pastor, Thomas Shepard, gagawin po nating malinaw ang katotohanan, sino nga talaga si Jesus at kung ano ang ibig sabihin na maging tagasunod niya. And we quote, what does the Lord offer in the gospel? Is it not first Christ and then all the benefits of Christ? The Lord Jesus Christ must be received in His whole mediatorial office as Savior and Lord, as prophet, priest, and king. Yan po, mga minamahal, ang niluluhog natin kay Lord na mangyari sa atin, ma-develop, lumalim pa ang ating love relationship kay Lord Jesus. Love relationship po, mga kapatid, hindi po lamang affair. Parang gagawin nating mistress si Kristo. He is someone with whom we have these periodic affairs to reinvigorate our spirits so we can return refreshed to engage all the other agenda that umaagaw po ng ating mga oras. Yan yung mistress. Pero si Lord, Lord. So, palalimin po natin yung ating love relationship sa Kanya. At sa ating pong binasa na teksto, makita natin, at least mula dito sa sulat ni Lucas, saan niya hinugot, saan niya kinuha yung mga katuruan, yung mga aral, yung mga kaalaman niya tungkol sa naging buhay at ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo. Luke chapter 1, 1-4. Nakita po ang source of knowledge about this. Sumulat po si Lucas kay Teofilo. Doon sa verse 3, pinakilala po ang sinulatan niya, si Theophilus. And possibly sa pong mama na may, kumbaga sa ating panahon ngayon, influencer, one way or another. Pero interestingly, alam naman natin, bawat pangalan ay merong mga kahulugan sa likod. Ito pong Theophilo ay dalawang salitang pinagsama. Theos, God. Philo or phileo, love or affection. Ito pong Theophilo ay, ibig sabihin, lover of God. Ang gandang kahulugan na po. Are you a lover of God? Are you like Theophilus? So much so, sabi ng ibang komentaryo, pwede yatang gamitin ito, may apply sa mga particular na grupo-grupo ng mga tao na masasabing itong mga taong ito, meron talagang pagmamahal kay Lord. Itong mga taga-MCF na to, sobrang mahal nila sa Lord. Yung mga tipong ganon. Theophilus. Sinulatan ni Lucas. At doon po sa verse 4, sabi niya, so that, ang nalayunin po niya, so that you may know the certainty of the things you have been taught. So that you may know the certainty of the things you have been taught. Mga kapatid, yung pong salitang certainty talagang tiniyak ni Lucas mula sa kanyang personal na pag-imbestiga, susuri, pagtatanong dito at doon, pakikinig po sa mga kwento ng mga nauna sa kanya, bago niya isulat ito, talagang sinabi niya, tiyakan ito. Hindi ito parang chismis o kaya po ay fake news. Masusi po niyang pinag-aralan bago siya sumulat. And then, meron po siyang pagsunod, mga kapatid, sa kalakalan ng kanyang panahon sa mga pagsulat. Kaya meron po tayong tinatawag na written tradition at saka oral tradition.
yung pong oral tradition ay gawi po ng mga Hudyo pagka mayroong mga kakaibang pangyari sa kanilang mundong ginagalawan, kanila pong pinapasayam by word of mouth. However, mahalaga pa rin po yung written. Yung nakita nila, nasaksihan nila, sinusulat nila. Ang kulang daw po sa dalawang paraan na ito na sinikap na ayusin po ni Lucas sa kanyang pagsulat, yung authority ng pagpapasa by word of mouth at saka po yung pagsulat. Anong sources nitong mga sumusulat? Kulang po, hindi may tuturing na authoritative yung mga pwedeng nagdaan lamang sa oral tradition at saka sa written tradition. Ang ginawa ni Lucas, talagang exacting dahil po siya ay doktor, so nakadevelop siya ng disiplina ng pagkaka-eksakto ng mga bagay-bagay. Kung kaya kinilala niya yung papel ng mga eyewitness. Tingnan yung verse 2, sabi niya, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. So, meron pong mga saksi. Meaning, nakita nila mismo, first hand, nakasama nila ang Panginoong Hesus mismo. Consider halimbawa yung mga apostol. Kasama na nga si Matthew, si John. Si Lucas, sumulat po ng tila kapanahonan na po ni Pablo, kasama na siya ni Pablo sa paglalayag. Here and there in the Gentile world, preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. So, sa kabuuan, kita niya na sa kanyang pagsulat, tanggap na ng mga mananampalataya, karaniwan, yung mga pahayag po. Only pagka pinagtibay pong mabuti ito ng masusing pagsusuri, ito yung inilahad ni Lucas kay Teofilo. Alam nyo, interestingly, hindi po daw ginamit ni Lucas ang mga naunang records sa out of the four, Matthew, Mark, Luke, and John. Halos nakagitna si Luke, no? Mas nauna daw pong nakasulat si Matthew at si Mark. Pero sabi ng ating mga church historian, hindi daw po ginamit ni Luke itong being sources ng kanyang pagkasulat, itong mga nauna sa kanya. Uniquely, binabad po niya ang kanyang sarili sa known, recorded na mga pahayag, and then kasama nga po siya sa paglalayag. Papunta rito doon, taking notes, bawat kwento tungkol kay Jesus, anong nangyari dito sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus, at saka niya itinala. Ito ba'y sapat? Opo, in a way. At ito po ay sinusugan naman ng halimbawa ni Juan. Doon sa mga pahayag ni Juan, halimbawa po, buksan natin sa John. At yung mga bandang huling kabanata ng Book of John, meron pong magandang patuto tayo na sasabihin natin, talagang sinusugan si Luke sa kanyang pagkasulat. Una po, yung chapter 20, verses 30 and 31. Ang sabi niya, John 20, 30 and 31. Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which were not recorded in this book. But these, yung mga sinulat ni Juan, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Tingnan nyo, kung sabi ni Juan, kung susulat lahat ng pwedeng kababalagang ginawa ng Panginoon Jesus, hindi sasapat yung aking sinusulat sa inyo. And then, chapter 21. Ang sabi po ng last verse, 25. Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Kukulangin at kukulangin. Pero, ang mga kapahayagan tungkol sa buhay niya at ministeryo niya tungo sa kaligtasan
na siyang naging misyon niya sa kanyang pagbaba sa lupa, sapat at sapat sa mga pahayag na ating pinag-aaralan. At ito po yung mensahe na ginugusto nating kung paano natin tinanggap ay ipahayag din sa iba sa ating paghahayo, mga minamahal. So that sa kabuuan, yung pong pangyayari na itinala ng 4 Gospel Records at ipinasa po sa mga apostol, pagkatapos sa iglesia nung ito'y mabuo, pagkatapos ay hanggang sa ating kapanahunan ngayon sa paglaganap po sa kabuuan ng sanglibutan. Nako, mga pinakamamahal, may encourage po tayo na ating pag-ukulan ng oras ang lalo pang pagnanasang pagkilala sa ating Panginoong Hesus. At yan po ang ating sisikaping gawin, that will be reintroduced to who really Jesus is at kung ano po ang kanyang ginawa, ginagawa at gagawin pa. Ito po ang magpapatatag sa ating pundasyon na kinakapitan sa Kristyanismo. At sa mga nakaraan, sinabi ko na nga po sa likod ng pulpitong ito, huwag po nating hayaan na ika nga po'y layang-laya na makalat ang post-Christianity theory. Let it remain simply but a theory. Kailangan po magising tayo. Awake, adore, arise for Jesus Christ. Your showcase an attraction for you, then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. In our hearts